Ito pala ang wrong side. Tapos ito is ang length po, ang sukat po niya is 6.5. 6.5 inches. Kasi ang opening po ng pocket is 5.5 inches. Tapos sa gilid is 1 inches. Tapos tahian nyo po siya ng ganito para po ma-estimate ninyo sa harap ng damit. Ganyan. Ayan. Ganyan po ang paggamit ng pocket para hindi po siya mag-raw edge pagkatapos nyo matahi ang pocket para po malinis po siya. Ayan. Tapos, yung partial na tahi na yan ay dyan ang opening ng pocket. Ganyan lang siya kaliit. Tapos, ito po ang facing. Yan. Tatahiin nyo po siya. Same po yung nasa ilalim. Kailangan mo lang talaga siyang i-follow kung gaano kalapad at gaano kalaki lang ang allowance. So, ganyan lang po siya. Napaka-importante ng facing kasi ito po ang pangtapal na hindi po magro-raw edge yung ating pocket sa harap. Kaya ganito po. Tapos, i-cut nyo po iyan. Ayan, i-cut nyo po siya. Ganyan, para po siyang may triangle, no? Na cutting. Tapos, tahian nyo po siya ng double. Ganito. Paikot lang po siya. Ayan. Paikot para po talaga safety siya na malinis po talaga ang kinalabasan. After po niyang matahi ng ganan ang piecing, kailangan nyo namang i-attach yung pocket panel niya. Ayan. Ito po yung up at yan po ang down. Oh. Yan po ang ating pocket panel. Ayan po siya. Ang length po niya is, ang nilagay ko is 11 inches. Kasi ang opening po ng ating pocket is 6.5. So, para lang siyang may allowance. Ganyan. Pero yung ating pilon is may dikit sa one side at ang side naman ay hindi. Oo, fuse pilon po ang ginagamit natin na medyo makapal-kapal. Ayan. Ganyanin lang po. Ang lapad po ng pillow natin is 1.5 po yung cutting ninyo kasi tatahian pa ng 1/4 yan. Bali, ang need po ng ating panel na pocket ay 1 1/4 inches lang. Tapos, ang length naman ng pillow na iyan ay nasa 7 inches o 7 inches. Para may allowance naman kayo. Ganyan lang po. Oo, kasi yan ang opening ng ating pocket eh. Kailangan talaga may allowance para hindi po bitin. Kasi madali lang pong i-cutting, putulin kaysa magdagdag. So ngayon, tatahian natin siya ng 1 1/4 inches. Ganyan. Yan po ang need niya. Yan. Tahi lang po ng 1 1/4. Tapos linisin. Ayan. Kasi ganyan din ang other side. Tapos ngayon i-attach na natin. Ang pag-attach nyo po nito ay i-attach nyo po siya sa lower part. Oo. Yan. Yan po ang lower part ng damit. 'Di ba? Pag kinat mo yung damit ay may lower part at upper. Ayan. Yan. Tingnan nyo. Yan. Yan lower. Tapos ganyanin lang. O, i-attach mo siya ng ganyan. Ganyanin mo talaga. Bababa ka lang ng mga 0.18 lang dyan. Hindi mo siya yung pagtahi mo ay dapat hindi makikita yung tahi mo sa facing. Okay? Para malinis siya. So, bababa ka lang ng tahi ng mga 1/8 lang. 1/8. Kalahati sa 1/4. Okay? So, dyan ka lang sa point na yan. Hihinto. Tapos, maglagay ka lang ng mark. Hinto ka dyan. I-reverse mo talaga siya para naman ay safety. Hindi siya matatanggal ang tahi. Ganyan. Pagkatapos, ngayon, ay kailangan mo na naman siyang ganyanin. 'Di ba mayroon kang punto doon. Tapos, ipasok mo siya ng ganyan sa dulo para malinis po siya kapag pino-fold mo siya.
Ganyan, i-partial mo po siya ng tahi. Sa point po ito ng pocket na i-fold mo mamaya. Oo. Ganyan. Tapos, ay, ganyan ang resulta niya, mga palangga. O, ganyan lang siya. Diba? So, at least malinis siya. So, ngayon, kunin mo yung pocket bag. Ang pocket bag po natin, ang length po niya is 17 inches. Oo. Kasi, yung pocket bag is kapag tinupi mo na ay magiging 8.5. So, total, ang length niya is 17 inches. Tapos, yung width niya is 8 inches. Kasi, mas maganda talaga na may allowance tayo. Okay? So, ngayon, sa dulo, sa wrong side ang yung pocket bag mo, i-attach yan ha, sa wrong side. Ngayon, tingnan mo mabuti, yan, follow ka lang sa tahi, doon sa facing. Sa likod yan ng facing palangga ha. Tapos, ganyan na siya. O, tingnan mo. Tapos, mag-point ka dyan. Ganyan. Tapos, tahian mo naman siya ng double para malinis. Yan. So, ngayon, tahian mo siya ng 1/16. Dyan. Mag-1/16 ka dyan. Ayan. Tapos, sa upper part, ilagay mo siya, i-attach mo siya sa dulo. Ganyanin mo, tingnan mo, ganyan. Ganyan. Sa lower part, dito mo siya i-attach sa dulo. Ayan. Ayusin siya ng maayos. Dyan, dyan, yan. I-attach mo siya. I-follow mo lang kung anong ginagawa ko. Ayan. So, kailangan talaga ay maayos mong paglagay. Ayan, dulo to dulo. Yan, yan, yan. Yan, dulo na yan. Kailangan talaga siyang pantay. So, ngayon, magtahi. Yan, i-follow na naman yung tahi. Tahi sa facing at sa upper part. Yan. Tapos, dublihin mo ang tahi at i-fold mo para maging malinis. O, i-fold mo siya. Tapos, ngayon, ay kailangan mo siyang ayusin mo yung forma niya para hindi magkaipit-ipit. Ganyan. I-double stitch mo pa rin siya sa ilalim. Ngayon, ayusin kung ano ang forma niya. Ganyan. Yan. Diba yung opening is 1/4 lang? So, maglagay ka ng 1/4 dyan. 1/4. Oo. Tapos, dyan sa, yan, tinuturo ko, doon mo i-attach sa 1/4. Kasi iyan ang opening eh. Para hindi magka-taas-taas at hindi maano yung length ng, scrub natin, scrub suit. Ganyan. Linisin lang. Tapos, ayusin mo doon sa ilalim. Diyan. Para hindi maipit-ipit. Ayusin lang talaga ng maayos. Ayan. Pwede ka na ngayong mag-double stitch. Ayan. Ipiko mo lang siya. Ayan. Piko mo ng maayos. Ayan. Tapos may nakain doon. Kailangan mong tanggalin. So, kailangan talaga siyang mapasok ng maayos. Ngayon, i-double stitch para matibay yung tahi. O, diba? Maganda na siyang tingnan. Tingnan mo sa ilalim. O, ganyan lang. Tapos dito, tahian mo siya. O, yan. Tinahian ko na. Yan, tinahian mo dyan. At dyan, i-check mo. Ganyan. Ganyan lang siya. O, tapos na ang ating packet. Ayan, ang packet. Ayan. Napakasimple lang. Tingnan yung maayos. Yung scrub suit packet. Ayan. Dalawa yung packet sa harap. Sa gilid kasi nga pag scrub suit, secret packet sa gilid. So, ganyan talaga. Yan ang tinatawag na single piping, mga palangga. Single piping na malaki. Kaya maraming salamat sa ating panonood. Subscribe my channel for next